Pero hindi niya sinabi na dahil kayo, 3 to 4 generations, ipapanish ko kayo. Next 3 to 4 generations nyo. Hindi literal na gano'n. So, yung nabasa natin kanina again, taken out of context na naman. Ito na yung nangyayari. Parang napakasama ng Diyos yung mga Kristiyano, sama ng Diyos yung mga Hudyo. Di ba? Kasi yun yung yung pagkakaunawa. Pero yung generations, they all live together, no? And also, children grow up copying their parents. Kung ano yung practices ng mga parents, ng mga kaninununuan, yun yung pinapractice nila. Idolatry becomes a family tradition. So kung ano yung pinapractice nung una, yun din hanggang sa... sino yung dati rin na parang sa mga santo-santo ay mapahid at dinadasal na gano'n? Diba? Kami rin. Kasi naipasa. Alas 6, kailangan nakarosaryo tayo. Diba? Kasi naipasa. The consequences continue organically. Natural na nagpo-flow. Kasi nga pinaractice ng mga sinauna. When a generation rejects God and chooses idols, their children and grandchildren will live with the consequences and often repeat the same sin. Yun kasi yung nangyayari. Yun ang consequence ng idolatry. And yun yung bagay na ayaw sanang mangyari ni God sa bawat isa. Kasi nga gusto niya ma-recognize na siya talaga yung totoong God na mabuti, no? So, God is saying, if a family hates me and lives in idolatry, this sin becomes a cycle that affects the next 3 to 4 generations. Pero hindi niya sinabi na dahil kayo, 3 to 4 generations, ipapanish ko kayo. Next 3 to 4 generations nyo. Hindi literal na gano'n. Ganyan ang nangyayari kapag nabuhay sila in idolatry. So God clarifies later in Scripture that He does not punish children for their parents' sins. Saan yan? Ezekiel 18:20, the one who sins is the one who will die. The child will not share the guilt of the parent, nor will the parent share the guilt of the child. You see? So yung nabasa natin kanina again, taken out of context na naman. Ito na yung nangyayari. Parang napakasama ng Diyos yung mga Kristiyano, sama ng Diyos yung mga Hudyo. Di ba? Kasi yun yung yung pagkakaunawa. Pero again, ito, but showing love or mercy to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Mercy lang naman talaga. Kung tutusin. Diyan tayo sa mercy na bubuhay niya sa panahon ngayon, no? The emphasis is how much greater God's mercy is than His discipline. Lahat ng pagkakamali natin sa buhay, pwede tayo laging dinidisiplina ng mga magulang natin, di ba? Pero bilang na bilang kung ilang beses na tayo dinidisiplina. Ano pa si God? Paano yung mercy na natin ng mga kabutihan na ginawa sa atin ng mga magulang natin? Times 10, si God.